Pautang ngayon, stress bukas. Isang araw ka lang talaga malate magbayad, buong phone book mo ang tinatawagan at ipapahiya ka din online. So ganyan talaga kabrutal ang ilang loan apps ngayon or yung mga OLA collectors ng iba't ibang mga loan apps ngayon. Kaya kung akala mo madali lang umutang sa mga online loan app na ito, abay mag-isip ka muna mga ka-interview ha. Hi mga ka-interview! Welcome back again dito nga sa aking channel. At today nga tatalakayin natin ang top 10 ng pinaka-brutal na loan apps nga na nakilala talaga ang mga ito sa harassment overload. Mga ay based sa mga totoong karanasan ng mga borrowers base sa research na ginawa natin at pagtatanong. At syempre sa reports nga na mula sa iba't ibang news sources. So number 1 nga mga ka-interview nga, syempre itong Credit Peso. Grabe, napakaraming nagreklamo nga na bigla na lang pinapadalhan ng pera kahit hindi pa confirm ang loan. Tapos doble pa ang pinapabayad, yung mga charges nila matataas. Ang mas masahol pa nga dito ay tinatawagan talaga lahat ng mga nasa contacts mo kapag hindi ka nakabayad ng utang mo. Kapag due date mo or past due yung loan mo o hindi ka nga nakabayad. Number 2, itong Pinoy Peso. Sa approve ka ng 3,500 pero ang actual na pumasok sa account mo ay nasa 2,100 lang pero full ang amount pa rin ang sisingilin sa'yo na 3,500. At kung malik ka, syempre tatawagan na naman ang pamilya mo, yung references na nilagay mo at gagawa pa sila ng group chats para ipahiya ka. Di ba sa nakakaloka? At syempre, hindi rin nagpapahuli dito itong XL Cash. Napakaraming nagko-comment sa videos ko na ito talagang nanghaharas. So maraming ang borrowers din na nagkukwento na kahit maliit ang utang, sobrang taas ng mga charges at halos imposible bayaran on time. So ang collection team daw nila ay walang tigil sa pagtawag mula umaga hanggang gabi. At marami din sa inyo yung nagsasabi talaga sa mga videos ko na ganyan sila maningil. Number 4, pera mo. So may borrowers din na nagsasabi na kahit nabayaran na yung utang niya, hindi pa raw siya tinitigilan. Nakakatanggap pa rin siya ng mga tawag at pati yung mga friends niya ay mini-message. So malamang late mag-update yung app nila. At syempre hindi lang yan yung mga harassment din talaga and yung mga pananakot. Number 5 nga, itong Peso Q, may nagkwento din ng mga borrowers na late lang pero sunod-sunod agad ang mga text at tawag. At sinasabihan pa daw sila ng mga hindi magagandang salita or yung mga masasakit na salita. At syempre, pinagbabantaan pa daw ng home visit. Akalain mo yon, so illegal yan kasi, pero ginagamit pa rin nilang pangtakot. Number 6, yung Cash Me. Ayan, borrowers complaints din na sobrang bilis na mangharas yung mga collector nitong Cash Me. At minsan, kahit hindi pa due date, ay talagang pinapaalalahanan na gamit ang matinding pananakot. Ang iba dyan ay ginugulo pati workplace at yung kapitbahay. Siyempre nga, yung mga personal references o yung mga contact keys na nasa cellphone nyo na nakuha nila. Number 7 nga, yung Easy Peso. So, itong Easy Peso notorious sa full language to
Number 8 nga, yung Prima loan. Aba, report says na sobrang taas din ng interest nitong Prima loan. Halos doble ang bayad mo within ilang araw lang. Yung harassment agad with treats na tatawagan lahat ng nasa phone books mo. Grabe yun mga ka-Insta Review ha. At syempre nga, hindi rin nagpapahuli sa ating listahan itong TechCash. So isa sa mga reklamo dito ay yung nagsesend ng mga messages nga maging sa kaibigan at yung mga kamag-anak ni borrower. At syempre, ang isa pa mga ka-Insta Review ay itong Mocha Mocha. So may mga borrowers report nga na grabe raw din ang panggugulo nila or yung mga collector nila. Kaya nga mga ka-Insta Review, kung titignan natin, halos pare-pareho yung pattern nga ng harassment na ginagawa nila. Hindi lang yan, may mga iba pa. At ang common brutal tactics nila, yung sobrang charges, at yung iba may mga hidden charges. Number 2, kulang ang disbursement pero full ang sisingilin. Yung harassment talaga or harassment calls at yung mga texts from morning hanggang sa gabi. Nagme-message pa daw yung mga yan at pag-contact nga sa pamilya mo, yung references at maging yung kaibigan mo. Minsan gumagawa din daw sila ng group chats nga sa Messenger, sa Facebook para ipahiya ka. Syempre nandun din yung treats na illegal na pag-visit daw sa inyong bahay. Number 7, yung pag-share nila ng borrower's ID, yung pictures at yung personal information mo, and then yung false promises ng extension or amnesty. Number 9 nga na sinasabi nila yung harassment kahit bayad na. And number 10, yung extreme foul language and shaming tactics. Ngayon, tandaan nyo ha, meron kang karapatan bilang borrower kasi nga ayon sa Securities and Exchange Commission registration, lahat ng lending apps dapat rehistrado. Kung hindi ay matatawag na illegal sila. So, ayon kasi sa Data Privacy Act, bawal i-share o i-post ang personal information nang walang pahintulot talaga si borrower. So, sa consumer protection din, may limit ang interest at dapat malinaw ang terms na pinapataw or nung mga sinasabi ng mga loan app na ito. So, meron ding anti-harassment and cybercrime laws na ang pananakot at paninira at pag-post ng infos online ay illegal. Kaya nga mga ka-Insta Review, kung isa ka sa mga naka-experience nga ng ganito na ginagawa ng mga OLA collectors, ay pwede kang mag-report nga sa Securities and Exchange Commission, maging sa National Privacy Commission nga, sa PNP Cybercrime at maging sa NBI. At meron nga ni-launch itong PAOK sa office nga nila sa Pasay na pwede kayong pumunta at lahat ay nandun. Kung mag-assist sa inyo, may NBI, sa PNP, anti-cybercrime at maging sa PAOK and sa SEC. So, ang kailangan nyo lang gawin ay dapat i-screenshot lahat at i-save ang mga evidence. Mag-file nga kayo ng complaint sa tamang ahensya. Okay? So, i-block natin yung mga numbers ng collectors kung maaari, di ba? Huwag tayong magpa-apekto sa mga collectors at magpahinga muna tayo sa social media, no? Di ba, kung pwedeng Kaya nga, para hindi ka mabiktima ng mga brutal na apps or ginagawa ng mga loan apps na to, tandaan mo mga ka-Insta Review, huwag tayong magtiwala agad sa lending app na walang registration. Huwag tayong magbigay ng ID o contacts kung hindi ka sure na legit. At huwag tayong umasa sa loans bilang solusyon sa pangmatagalang problema. Lagi niyong i-check ang Securities and Exchange Commission list bago mag-download at syempre basahin mabuti ang terms and conditions. So consider alternatives tulad din ng cooperatives, yung banks o yung mga legit na microfinance at doon na lang tayo umutang. Lalong-lalo kung may mga requirements kayo, sa bangko na lang kayo mag-apply. So gumawa ng budget plan para hindi tayo agad maipit sa utang. So yun na nga mga ka-Insta Review. Nakikita nyo na yung credit peso, yung Pinoy peso, XL Cash, Peramo, Peso Q, Cashme, Easy Peso, yung Prime Loan, yung TechCash, at Mocha Mocha. Yan ang top 10 na brutal na loan apps na dapat mong iwasan at napakarami pa dyan ha. Pero ito lang kasi yung pinakamarami yung nagko-comment sa mga videos ko. Utang ngayon, stress bukas talaga kapag dito ka umutang. Kaya nga mag-ingat.
Piliin ang legit mga ka-interview ha, at huwag hayaang abusuhin ka ng mga illegal na collectors. At sana kung nagustuhan mo nga yung video na to, sana i-share mo sa mga kaibigan at pamilya mo para maging aware din sila. And remember, ang tunay na solusyon sa problema sa pera ay sa tamang disiplina at tamang pag-budget. Ayan, so ingat mga ka-finance, kita-kits sa susunod na video. Thank you at see you on my next video. Bye! Pero teka lang mga ka-interview ha, bago pa kayo tuluyang ma-high blood sa harassment o pananakot ng mga loan shark collectors, chill muna tayo. Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga mima. Pero teka lang, enough muna tayo sa mga products. So let's get back to the topic.